Buksan ninyo inyong mga Biblia sa Aklat ni Judas, sa liham ni Judas. Babasahin natin mula verse 1 hanggang 13. Verse 1 hanggang 13. Si Judas na alipin ni Jesucristo at kapatid ni Santiago, sa mga tinawag na minamahal ng Diyos Ama at iniingatan para kay Jesucristo, ang kaawaan, kapayapaan at pag-ibig ay pasaganahin nawa sa inyo. Mga minamahal, samantalang ako'y lubusang nagsisikap na sumulat sa inyo tungkol sa ating iisang kaligtasan, natagpuan kong kailangang sumulat upang himukin kayo na ipaglaban ang pananampalataya na minsanang ibinigay sa mga banal. Sapagkat may ilang taong nakapasok ng lihim, ang mga iyon ay matagal nang itinalaga sa kahatulang ito. Mga hindi makadiyos na kanilang pinalitan ng kahalayan ang biyaya ng ating Diyos at itinatatwa ang kaisa-isa nating pinuno at Panginoon na si Jesucristo. Ngayon ay nais kong ipaalala sa inyo, bagamat alam na alam ninyo ang mga bagay nito, na minsang iniligtas ng Panginoon ang isang bayan mula sa lupain ng Ehipto, pagkatapos ay nilipol niya ang mga hindi sumasampalataya. At ang mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang sariling katungkulan, kundi iniwan ng kanilang sariling tirahan, ay ginapos niya sa mga tanikalang walang hanggan, sa pinakamalalim na kadiliman, hanggang sa paghuhukom sa dakilang araw. Gayon din ang Sodoma at Gomora at ang mga lungsod sa palibot ng mga ito, na gumawa naman ng paikiapid at nalulong sa kakaibang laman, ay inilagay bilang halimbawa na nagdaranas ng kaparusahan sa apoy na walang hanggan. Gayunmay, ang mga ito rin na mahilig managinip ay dinudumihan ng laman at tinahamak ang mga may kapangyarihan at nilalait ang mga maluwalhating mga anghel. Subalit, si Miguel na arkanghel, nang makipaglaban sa Diablo at nakipagtalo tungkol sa katawan ni Moises, ay hindi nangahas gumamit ng isang hatol na may pag-alipusta laban sa kanya, kundi sinabi, sawayin ka nawa ng Panginoon. Subalit inaalipusta ng mga ito ang anumang bagay na hindi nila naunawaan, at sa pamamagitan ng mga bagay na likas nilang nalalaman, kagaya ng mga hayop na walang pag-iisip, sila'y winawasak. At ito ang ating teksto sa umagang ito, yung verses 11 hanggang 13. Hindi ko na ito ulitin. Babasahin natin ito ng dahan-dahan at nawa maunawaan ninyo ang pinakakonteksto nito. Verse 11 hanggang 13. Kahabag-habag sila sapagkat sila'y lumalakad sa daan ni Cain at sumunggab sa kamalian ni Balaam dahil sa upa, at napahamak sa paghihimagsik ni Korah. Ang mga taong ito ay pawang mga batong natatago sa inyong mga pagsasalo-salong may pag-ibig, kapag sila'y nakikipagsalo sa inyo ng walang takot, na ang pinapangalagaan lamang ay ang kanilang sarili. Sila'y mga ulap na walang tubig, na tinatangay ng mga hangin, mga punong kahoy na walang bunga sa pagtatapos ng taglagas, na 2 ulit na namatay, na binunot hanggang ugat. Nagngangalit na alon sa dagat, na pinabubula ang kanilang sariling kahihiyan, mga pag-alagalang bituin, na silang pinaglaanan ng pusikit, na kadiliman magpakailan man. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Again, ang ating teksto ay nasa verses 11 hanggang 13. Matindi ang galit ng iglesia, mga minamahal, sa mga hindi tunay na mga pinili ng Panginoon upang sila'y mangaral. Mga bulaang propeta kung tawagin. Mahigpit ang pagbabantay ng mga elder patungkol sa mga bulaang mangangaral na ito,
na ayon sa pagkakasabi ni Judas, ang mga mangangaral na ito ay nasa kalagitnaan na ng church. Sila ay nasa loob ng church, wala sila sa labas ng church, kundi naroon sila sa church upang hamakin ang mga mananampalataya. At una tigit sa lahat, hamakin ang mga yung mga nasa katungkulan, at hamakin maging ang pananampalatayang Kristiyano, ang ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Inailintulad sila sa mga anghel na iniwan ng kanilang karangalan. Inailintulad sila ni Judas kina Cain, Balaam at kina Korah. Inailintulad sila ni Judas sa ulap na walang dalang tubig, sa mga nagngangalit na alon. Inailintulad sila ni Judas sa mga punong kahoy na walang bunga sa pagtatapos ng taglagas, na 2 ulit na namatay sapagkat sila ay binunot ng Panginoon. Maraming sinabing mga masasakit na salita si Judas patungkol sa mga taong ito. At ito ay tanda sa atin na tayo ng mga mananampalataya ay hindi dapat na ikipagkaibigan sa mga bulaang propeta. Ang kanilang aral dapat ay ating itinatakwil sa pang-araw-araw nating ginagawa. Ang dapat sumasalamin sa ating pananalita, sumasalamin sa ating mga paniniwala, sumasalamin sa bawat nating ginagawa, pananaw sa buhay, maging yung pagpunta mo sa church. Ang dapat sumasalamin dito ay ang katotohanan ng Panginoon kung paano mo ito narinig sa isang tunay na iglesia. Ngunit lahat ng laban sa pananampalataya natin, particularly sa ating pananampalatayang reform, lahat ng laban dito ay kinasusuklaman natin. Hindi tayo natatakot na sabihin na sila ay hindi mananampalataya, at maraming hadlang para sabihin na sila ay maraming hadlang para sabihin na sila ay hindi mananampalataya, katulad ng kanilang pag-uugali, sapagkat napakabait ng mga taong ito. Wala kang maipipinta sa kanila. Kahit sa mo sila dalhin ay marunong silang makibagay. Yun ang sinasabi ni Judas. Sila ay parang mga nakatagong bato sa inyong pagsasalo-salo. Sa original, ang ginamit dito ay mga batik na merong kaisahan ng church, merong pagsasalo-salo ang church sa pamagitan ng pag-ibig, at ito ay tumutukoy sa Lord's Supper, yung pagkiisa ng mga banal sa church, dahil ang Lord's Supper ay pumapatungkol sa kaisahan ng mga banal. Sila yung kapintasan. Sila yung batik. Sila yung gumugulo sa kaisipan ng iglesia. Sila yung gumugulo sa kaayusan ng church. Sila yung laging maingay sa church. Pero kung titignan mo, kung papakinggan mo sila ay nasa tama. Na parang sila yung tama at mali ang mangangaral, mali ang elder, mali ang diakono, mali ang kapwa nila mananampalataya. Sila lang ang tama. At magaling sila magsalita. Sapagkat ang gamit nila ay Biblia. Gamit din nila ang 3 forms of unity. Gamit din nila ang salitang Calvinism. Sinasabi nila ang Calvinism ay gospel. Pero sabi ni Judas, sila ay parang mga bato na nakatago sa ating pagsasalo-salo na may pag-ibig. Nakakatakot ito. Na habang tayo nagsasalo-salo, akala natin na tayo ay merong kaisahan. Pero habang tayo nagsasalo-salo pala, ay meron tayong pagkakampi-kampi. Habang tayo salo-salo, ay meron palang nagdi-disrupt o gumugulo ng ating fellowship. Marahil alam ito ng iba, o ang iba ay walang kaalam-alam na sila ang dahilan ng pagkakagulo-gulo sa church. Marahil hindi nila alam na ang purpose ng kanilang ginagawa ay guluhin ang iglesia, o ang purpose ng kanilang ginagawa ay laban na sa ebanghelyo na ating sinasampalatayanan. Alam man nila o hindi, ang sabi ni Judas, sila ay mga bulaang propeta. Wala silang pinagkaiba sa mga diablo na iniwan ang kanilang sariling tahanan. Wala silang pinagkaiba sa nagangalit na alon.
na pinabubula lamang ang kanilang kahihiyan. Sa mga punong kahoy na hindi nagbubunga, patay ang kanilang mga sanga, patay, at wala silang maibunga, pati ang ugat ay patay, at walang dapat gawin sa kanila, kundi sila'y paalisin ng church. 2 beses sila mamamatay. Patay sila sa kasalanan, mamamatay sila sa labas ng church, at ang pinakamalala dito ay tatamuhin nila ang kaparusahan ng kanilang kasalanan. Nagbibigay ng babala si Judas sa atin ngayon. Sapagkat ang church, habang sila ay nagsasalo-salo, very prone tayo na isipin na tayo ay merong kaisahan. At magandang isipin yun. Napakasarap sa pakiramdam na tayo nagsasalo-salo. Masarap sa pakiramdam na iisa tayo ng bibig. Iisa tayo ng sinasampalatayanan. Ang lahat ay interesado sa doktrina. Ang lahat ay suportado, ang lahat ng gawain ng church. Pero sinasabi ni Judas, maging maingat tayo sapagkat sa ating pagsasalo-salo ay merong mga nakahalo sa atin. Ito yung realidad na habang tayo narito sa sanlibutan, tayo ay nahahaluan ng mga hindi mananampalataya. Kung sa ating pang-araw-araw na buhay, habang tayo narito sa sanlibutan, tayo ay namumuhay bilang mananampalataya at bilang makasalanan. Tayo ay nahahaluan ng pagkamakasalanan, tayo ay narurumihan pa rin ng kasalanan na lahat nating ginagawa, ito man ay mabubuting gawa sa pamagitan ng pananampalataya, ito ay lagi may bahid ng kasalanan. Ang ating pagsampalataya ay may bahid ng kasalanan, ito ay may bahid ng pagdududa. Ang ating pagsisisi ng kasalanan ay mayroong bahid ng pagkukunwari. Ganon din sa church. Habang ang church ay nabubuhay pa dito sa sanlibutan, siya ay nabubuhay bilang kalipunan ng mga mananampalataya na nahahaluan ng mga hindi mananampalataya. Kaya gayon na lamang ang pagpapaalala ni Judas, alam na ninyo ito, sabi niya. Alam na ninyo ang ebanghelyo. Kung paano ang isang bayan ay iniligtas ng Panginoon. Alam na ninyo ang katotohanan patungkol sa election. Pero wag ninyong kakalimutan na mayroong mga itinalaga ang Panginoon na sadyang inilagay ng Diyos sa loob ng church, hindi para puksain ng church, kundi upang iligtas ang church. Pero naroon pa rin ang panganib. Sapagkat kung hindi tayo magiging maingat, maraming mga kasamahan, maraming mga kasapi sa church, ang makikita mo na lamang na sumasang-ayon na rin sa kasinungalingan, na nakikiisa na rin sa paghihimagsik laban sa mga office bearer. O nakikiisa na rin laban sa kanyang kapatid. Pinapatay niya ang kanyang kapwa-kapatid. Sa ganun tagpo, magkakaubusan ng church. At yun yung realidad natin habang tayo nabubuhay dito sa sanlibutan. Habang narito ang mga hindi mananampalataya, laging apektado ang church. Pero walang nagkataon sa lahat ng ito. Kagaya ng sinabi ni Judas, ang mga taong ito ay itinalaga para sa kapahamakan. Kung paano itinalaga ang church at iniingatan ng Diyos. Ang mga taong ito ay iniingatan din ng Diyos, hindi para sa kaligtasan, kundi iniingatan sila ng Diyos para sa araw ng paghuhukom. At yun ang masalimuot na mangyayari sa kanila, na pilit na winawasak ang church, pilit na sinasalungat ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, ano ang katayuan ng mga bulang mangangaral na ito, bulang propeta na ito? Ang sabi ni Judas, sila ay kahabag-habag. Sabi ni Judas sa verse 11, kahabag-habag sila. At ganun ang pagkakasulat sa salitang Griego. Ibig sabihin, kalunos-lunos ang kanilang kalagayan. Wala kang makikitang pag-asa sa kanila. Yun ang ibig sabihin na sila ay kahabag-habag. At kapag kahit kakaunti ay wala kang nakikitang pag-asa sa mga taong ito, ibig sabihin, sadyang iniwanan na sila ng Diyos sa kasalanan. At wala kang ibang sasabihin kundi sila ay kahabag-habag.
Hindi mo sila pagpapalain. Hindi mo sila lalapitan. Na para bang okay lang ang kanilang ginagawa at meron ka pa rin pagkakataon na makipag-fellowship sa kanila. Kaibigan mo pa rin sila. Sabi ni Judas, kahabag-habag sila. Sapagkat walang nananalaytay sa kanila ni isa mang kabutihan. Walang nananalaytay sa kanilang pag-asa. Kaya gano'n lang ang sabi ni Pablo, anong pakikisamang meron ang mga nasa liwanag sa mga nasa dilim? Yun ang ibig sabihin ng kahabag-habag. Iniwan ng Panginoon sa kadiliman at wala kang ni isa mang makitang liwanag sa kanilang buhay. Ang lahat ng kanilang sinasabi ay puro kasinungalingan. Ang lahat ng nilang pakay ay hindi para sa kapakanan ng church, kundi sabi ni Judas, isinasaalang-alang lamang nila ang kanilang sarili. Ang pinapangalagaan lamang nila ay ang kanilang sarili. Sila ay makasarili. Bagamat mabait sila sa loob ng church. O gusto nilang makipagkaibigan lagi sa mga mananampalataya. Pero ang iniisip nila ay ang sarili nilang kapakanan. Hindi nila kailanman iniisip ang kapakanan ng church. Ang tema natin sa umagang ito, kahabag-habag ang mga bulaang propeta. Una, titingnan natin ang kadahilanan, yung dahilan ng kanilang kinasapitan o bakit natin sinasabi na sila ay kahabag-habag, ano ang dahilan nito. At pangalawa, yung hindi matatanggihang katibayan na sila ay kahabag-habag. Ano-ano yung mga bagay na iyon. At pangatlo, yung judgment o yung kahatulan o yung katiyakan ng kanilang kahatulan. Kahabag-habag ang mga bulaang propeta, ang kadahilanan, ang hindi matatanggihang katibayan, at pangatlo, ang judgment o yung kahatulan na nauukol para sa kanila. Pag sinasabi natin kahatulan, hindi natin ine-exempt yung sarili natin na para bang mas mataas tayo sa kanila. Sadyang inilaan lang sila ng Panginoon sa kahatulan. Ang dahilan kung bakit kahabag-habag ang mga bulaang propetang ito ay dahil sa kanilang daan na nilalakaran, dahil sa kanilang sigasig sa kanilang nilalakaran, sa kanilang paglakad. Siguro sila'y tumatakbo sa daan na iyon na kanilang nilalakaran. At pangatlo, at kahabag-habag sila dahil sa kapahamakan na kanilang kinapupuntahan. Na akala nila mabuti ang kanilang nilalakaran, mabuti ang papupuntahan nito, pero sa dulo ay naroon ng Panginoon, sasalubungin sila sa pamagitan ng kanyang galit, kagaya ng ginawa ng Panginoon kay Balaam. Sinalubong ng Panginoon ang Panginoon. Si Balaam na isang bulaang propeta. Ang sabi dito sa verse 11, kahabag-habag sila sapagkat sila'y lumalakad sa daan ni Cain. Meron silang daan, nilalakaran. Ang daan na iyon ay inalintulad sa daan na nilalakaran ni Cain. Pangalawa, at sumusunggap sa kamalian ni Balaam dahil sa upa. Ibig sabihin, meron silang sigasig sa paglakad. Yung sinasabi ko kanina, baka sila ay tumatakbo dahil sila ay merong sigasig, excited sila sa daan na kanilang nilalakaran. Wala silang nakikitang mali sa daan na kanilang nilalakaran. At pangatlo, at napahamak sa paghihimagsik ni Korah. Yung daan na nilalakaran nila, yung pagpapakapagal nila, o yung pagpapagal nila, pagpapakapagod nila, yung sigasig na meron sila, ang kapupuntahan noon ay kahatulan. Walang iba kundi bubuluksok sila sa kahatulan ng Panginoon. Yun yung sinasabi ni Judas. Sabi, ang kanilang nilalakaran, yung daan na nilalakaran nila, ay nakatatag sa relihiyon ni Cain. Alam niyo yung relihiyon ni Cain. Napag-usapan na natin ito sa mga nakaraang linggo, kung ano yung relihiyon ni Cain. Ang relihiyon ni Cain ay patungkol sa mga gawa. Ayaw niya yung katuwiran ng Panginoong Kristo. Ang sabi ng Panginoon, ito lamang iyong iaalay sapagkat ang paghahandog na ito ng hayop, yung pagdanak ng dugo ay sumisimbolo at tumuturo sa magiging kamatayan ng Panginoong Kristo. Ngunit ang relihiyon ni Cain ay nakatatag sa mga gawa. Ang kanyang inialay ang pinagpaguran ng kanyang kamay.
Walang katuwiran sa kanya at walang pagmamahal sa Ebanghelyo na ipinahayag ng Panginoon. Yung paghahandog na iyon ay binigay ng Diyos na merong kasamang pangako na merong darating para iligtas sila sa kanilang mga kasalanan. Pero hindi ito alintana ni Cain at itinatag niya ang kanyang sariling relihiyon. Nagtatag siya ng kanyang sariling sambahayan at lungsod at pinangalan niya sa kanyang anak na si Enoch. At patunay sa kasaysayan na ang lungsod na itinatag ni Cain ay naitatag sa kasalanan. Sila ay naging dakila sa kasalanan. Sila ay mga naging higante, dakila sa kasalanan. Yun yung realidad natin bilang isang iglesia. Ang mga makasalanan, ang mga itinakwil ng Panginoon ay laging nasa katanyagan. Sila ay laging nasa kalakasan. Sila lagi ang namumuno sa ibabaw natin. Sila lagi ang nasusunod. Kaya tayo ay dapat laging maingat na kapag tayo ay tumitindig sa ating pananampalataya, kapag tayo ay nagtatrabaho, ginagawa natin ang ating tungkulin sa araw-araw, ang lagi sinasaalang-alang natin ay ang ating pananampalataya dahil ang mga hindi mananampalataya ay laging nasa ibabaw natin. Nasa kanila ang sanlibutan. Nasa kanila ang pamamahala sa sanlibutan. Ang politika, ang edukasyon, laging nasa kanila yun. Ang karunungan, sila ang nagtatatag, sila ang nagsasabi kung sino ang marunong. At para sa kanila, ang karunungan na hindi matatagpuan sa Biblia, mangmang para sa kanila ang mga Kristiyano. Nababaliw ang mga Kristiyano para sa kanila. At para sa kanila, ang pagpapala ay masusukat mo sa mga bagay na pinaghirapan mo at tinamo mo dahil sa mga bagay na ginawa mo. Kung naghirap ka ng buong isang taon, natural, sabi nila, kakain ka ng isang buong taon. Sa tao ang gawa, na sa Diyos ang awa. Yun ang mga filosofiya ng sanlibutan na nasa ibabaw natin, sapagkat nasa kanilang sanlibutan. Ang karangyaan ng sanlibutan ay nasa kanila. Ang kayamanan ng sanlibutan ay nasa kanila. Habang tayo na iglesia ay napakaliit. Nagkakasya lamang sa tinapay na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Nagkakasya lamang sa karunungan na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. At doon tayo nasisiyahan. At ang daan ni Cain ay naitatag hindi lamang sa mga gawa, kundi naitatag ito sa inggit at galit. Ang kanyang kapatid na si Abel ay kanyang pinatay dahil sa inggit. Kung hindi ako kikilalanin ng Panginoon, mabuti pang mamatay na lang ang church. Kung hindi kalooban ng Panginoon na yung ginagawa kong ito ay hindi kalooban ng Panginoon ng aking ginagawa, mabuti pang ang church ay usigin ko na lang. Kung hindi papayag ang church na i-compromise ang truth, sasakalin ko ang ebanghelyo. Ganun ang ginawa ni Cain. Sinakal niya ang ebanghelyo ng Panginoon. Hanggang yung mananampalataya na si Abel ay sumisigaw sa lupa. Sapagkat ang relihiyon at daan ni Cain ay naitatag hindi lamang sa paghihirap ng tao, kundi sa inggit at galit. Ang sanlibutan ay likas na may galit sa church. Kaya, nakapagtataka para sa atin, kung tayo mga Kristiyano, ay yung mga kaibigan natin na hindi mananampalataya, ay gustong-gusto tayo. May mali. Sapagkat ang mga hindi mananampalataya ay likas na galit sa church. Likas silang galit sa prinsipyo na ating tinitindigan. Baka tayo rin ay nakikihalo na rin sa sanlibutan. Pero si Cain at si Abel, hindi sila sa pagitan ng iglesia at ng sanlibutan. Si Cain at Abel ay magkapatid.
Nasa loob sila ng iisang church. Iisa sila ng narinig sa ebanghelyo ng Panginoon. Iisa sila ng magulang na nagturo sa kanila. Pero nagtatag ang Panginoon ng paghihiwalay sa pagitan ng magkapatid na ito. Laging merong antithesis kahit sa loob ng church. Hindi natin ito maiwasan. Kahit sa mga nag-aangkin ng mga reform at Kristiyano, laging merong antithesis. Laging nagmamanifest ang mga hindi mananampalataya sa mga mananampalataya. At kapag laging pinapakita ng Panginoon yung antithesis na ito, laging merong digmaan. Laging ikaw na mananampalataya ay merong pagkatawag na hindi ka dapat na i-fellowship sa kanila. At pangalawa, ang mga bulang mangangaral na ito ay sila ay naging sakim sa pakinabang. Sila ay masigasig gaya ni Balaam. Nakita niyo si Balaam, nung pumayag na ang Panginoon na pumunta siya sa Moab, nagmadali siya, walang ano-ano. Sumakay siya ng kanyang asno at nagmadali. Sinalubong siya ng Panginoon. Ang mga hindi mananampalataya o mga bulaang mangangaral, sila ay merong sigasig. No doubt, sila ay sincere sa kanilang ginagawa. Kagaya natin ng mga reform, alam din nila ang three forms of unity. Meron din silang sigasig sa pagsusulat. Meron silang sigasig sa paikipagdebate. Meron silang sigasig sa pangangaral, sa pag-aawitan, sa pagbibigay. Pero ang sabi ni Judas, ang lahat ng iyon ay ginagawa nila sapagkat sumusunggab sila sa pakinabang. Kapag wala ang ebanghelyo, laging ang iniisip mo ay ang pakinabang ng iyong sarili. Kapag ang iyong ebanghelyo ay merong kapintasan at hindi na ito ang itinuturo ng Biblia, ang iniisip mo lang ay ang iyong sarili. Sapagkat ang ebanghelyo ng Panginoon, hindi ka nito dadalhin sa pagmamahal sa iyong sarili at hindi ka nito dadalhin sa mga bagay na makalupa. Dadalhin ka nito sa pagpapakumbaba, sapagkat ang ebanghelyo ay likas na pinapatay ang mga mananampalataya. Pag sinabing pinapatay nito ang mga mananampalataya, ang ibig sabihin nito, yung ating pagiging tao, pagiging makasalanan, yung ating lumang pagkatao, sadyang ibinababa ng Diyos para si Kristo lamang ang maitanghal. Pero mga bulaang mangangaral, mga bulaang mananampalataya, ang kanilang iniisip ay ang kanilang kapakanan. Ano makukuha nila sa church? Pag ginawa ko isang bagay nito, anong tingin sa akin ng marami? Para sa kanila, ang reliyon ay parang kasuotan lamang. At pangatlo, ang sabi ni Judas, ngunit sila ay mapapahamak kagaya ng paghimagsik ni Korah, ni Datan, at ni Abiram. Alam na ninyo ang kasaysayan ni Korah, ni Datan at Abiram. Kung paano sila naghimagsik, nangalap sila ng 250 na kalalakihan, kilalang mga kalalakihan. At kung paanong sinapit nila na sinunog sila ng Panginoon, nilamon sila ng lupa, na kahit sila ay patay na, meron pa rin silang mga natira na mga tagasunod. At hindi kakarampot yun sapagkat 14,700 ang namatay pa kinabukasan pagkatapos nilang mamatay at kinain ng lupa. Sila ay mapapahamak. Kagaya nila Korah, kakainin sila ng lupa. Ibig sabihin, buburahin sila ng Panginoon na parang walang umiral na mga ganitong tao. Hindi sila kikilalanin ng Panginoon. Hindi kilala ng Panginoon ang kanilang mga pangalan. Totoo, nakilala ng Panginoon ang lahat ng tao, pero hindi sila inibig ng Panginoon. Hindi kilala ng Panginoon ang kanilang mga pangalan. Kaya, wala silang puwang sa church. Kaya ang kahinatnan nila ay kapahamakan. Kaya sabi ni Judas, kahabag-habag sila. Meron silang daan, sarili nilang daan yon. Meron silang sigasig, sincere sila, pero totoo, sila ay naghihimagsik sa Panginoon. Yun ang point. Sila ay naghihimagsik lamang sa Diyos. At ang kahinatnan nila ay kapurusahan. Ngunit ang pinakadahilan kung bakit sila kahabag-habag
dahil sa kanilang daan, dahil sa kanilang nilalakaran, dahil sa kanilang sigasig, dahil sa kanilang paghihimagsik. Ang pinakadahilan kung bakit sila kabag-habag, dahil wala si Kristo sa kanila. Gumawa sila ng sariling daan. Si Kristo ang daan. Meron silang sariling sigasig, sigla sa kanilang ginagawa. Ngunit hindi ito kinikilala ng Panginoon sapagkat hindi si Kristo ang kalakasan nila. At sa lahat ng kanilang ginagawa, ang lahat ng ito ay paghihimagsik. Dahil unat sa pul sa lahat, walang Kristo ang namatay para sa kanilang kasalanan. Kaya ang lahat ng kanilang ginagawa, ang daan, ang sigasig, ang lahat ng ito ay paghihimagsik laban sa Panginoon. At sadyang ipinaalam ito sa church upang maging aral ito sa church. Upang sa lahat ng pagkakataon ay gunitain ng church ang mga bagay na nangyari sa nakaraan upang ito ay maging aral sa loob ng church ngayon sa kasalukuyan. Hindi nagkataon na binanggit si Cain, hindi nagkataon na binanggit si Balaam, hindi nagkataon na binanggit si Korah, sapagkat nung sinabi na sila ay itinalaga para sa bagay na ito, ang ibig sabihin nun, isinapubliko na ang kanilang buhay, pangalan, isinapubliko na ang kanilang mga gawa. At ang lahat ng iyon ay inilaan ng Panginoon para alagaan ng church, para bigyan ng karunungan ng church. At sabihin sa church na ang kahihinatnan ng mga taong ito ay kapahamakan. Wala nang iba. Kaya dapat ang church ay laging maingat sa kanyang paglakad. Na hindi siya lumalakad ayon sa daan ni Cain. Ang kanyang sigasig ay hindi ayon sa sigasig ni Balaam. Na gusto niya lamang ng mga material na bagay. Pakinabang sa sanlibutan. Wala siyang pakialam sa disiplina. Ang gusto niya ay ang paghahalo ng sanlibutan at ng church. Ang gusto niya ay yung mga nasa ibang church, malaya sa sakramento natin, na parang walang antithesis na inilagay ang Panginoon sa pagitan ng mga denominasyon. Kaya pinabalaanan ni Judas ang iglesia sa mga bagay na ito. At ang dahilan kung bakit sila kabag-abag, ang pinakadahilan ay wala si Kristo sa kanila. Hindi si Kristo ang daan para sa kanila. Walang Kristo na nag-uugnay sa kanila sa Diyos. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Sa lahat ng kanilang ministeryo, sa lahat ng kanilang sinseridad, laging papunta ito hindi sa Diyos, kundi sa kapahamakan. Sapagkat walang Kristo na nag-uugnay sa kanila sa Diyos. Kaya sila napapahamak hindi muna dahil sa kanilang ginawang kasamaan. Hindi muna dahil sa umiibig sa sanlibutan. Hindi dahil sa sincere sila sa kanilang ginagawa pero walang pananampalataya. Hindi dahil sa nagtatag sila ng sarili nilang relihiyon. Sila ay napapahamak sapagkat ang kanilang mga gawa ay manifestation lamang, bunga lamang ng kanilang pagkakahiwalay kay Kristo. Kaya sila hindi sumasampalataya, kaya sila ganun ang kanilang ginagawa, sapagkat yun ay manifestation lamang na hindi sila kasapi kay Kristo. Kaya madali mong malaman kung sino ang mga hindi mananampalataya sa mga mananampalataya ayon sa kanilang mga bunga. Una sa kanilang confession, pangalawa sa kanilang buhay. Kaya ganun na lamang ang paghihigpit ng church sa disiplina. Na kapag merong kapatid na nagkakasala, kapatid, huwag mong gagawin yan, hindi kalooban ng Panginoon yan. Sapagkat alam natin kung anong manifestation mayroon ang mga hindi mananampalataya. Sapagkat ang laging manifestation ng mga mananampalataya, kapag sila ay naturuan ng Diyos, ay pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, pagpapasalamat sa Diyos.
mataas na paggalang sa kautusan ng Panginoon. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, laging pinipili ng mga mananampalataya ang buhay. Sa pagitan ng paghihimagsik, sa pagpapakumbaba, ang laging pinipili ng mga mananampalataya ang pagpapakumbaba. Ito man ay sa pagitan ng mag-aasawa, ng mga anak, pagitan ng confessing member, sa pagitan ng mga office bearer, sa lahat ng relasyon na meron tayo, ang laging pinakamataas sa atin ay yung salita ng Panginoon. Ito ba ang kalooban ng Panginoon? Madali para sa mga hindi mananampalataya na isuko kung ano ang kalooban ng Panginoon sapagkat walang Kristo na naging tulay para sa kanila. Madali sa kanila mag-abroad sapagkat walang Kristo ang namatay para sa kanila upang hanapin nila lagi ang kapakanan ng church. Madali sa kanilang makipaghiwalay sa kanilang mga asawa sapagkat walang Kristo ang namatay para sa kanila upang ipaunawa sa kanila na ang iglesia ang minamahal na asawa ng Panginoong Kristo. Na kung paano ang asawang lalaki na ang Panginoong Kristo inalay ang kanyang buhay para sa kanyang asawang babae, ay ganun din dapat ang asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Madali sa kanila na ilagay ang kanilang mga anak kung saan ang mga guro ay hindi naman mananampalataya. Kung saan yung laging kasama ng kanilang mga anak ay mga hindi mananampalataya. Kung saan yung mga natututunan ng kanilang mga anak ay galing sa filosofiya ng sanlibutan. Madaling gawin sa kanila yon sapagkat walang Kristo ang namatay para sa kanila. Walang Kristo ang nag-uugnay sa kanila sa Diyos. Kaya madali para sa kanila na isuko lagi ang katotohanan ng Panginoon. Sa pagitan ng kasiyahan, sa pagitan ng pagdurusa, ang pipiliin nila ay kasiyahan. Ayaw nila sa pagbabasa ng mga libro na magpagpapaunlad sa kanila sa karunungan nila sa Diyos. Ayaw nila sa pagbabasa ng Biblia. Ayaw nilang kilalanin ang iglesia na kanilang kinaaniban. Ayaw nilang kilalanin ang katotohanan ng Panginoon sa kasaysayan ng iglesia. Walang saysay sa kanilang lahat ng iyon. Sapagkat walang Kristo ang namamagitan para sa kanila sa Diyos. Wala si Kristo sa lahat ng elemento ng kanilang ginagawa. Ang nakakalungkot at nakakadagdag sa kanilang kahabag-habag na kalagayan ay bahagi sila ng church. Isa to sa mga misery na inilagay ng Panginoon sa mga hindi mananampalataya. Hindi kaawa-awa ang church kapag kasama natin ang mga hindi mananampalataya sa loob ng church. Hindi kaawa-awa ang mga mananampalataya kapag kasama nila yung mga reprobate sa loob ng church. Ang kahabag-habag, sabi ni Judas, ay yung mga hindi mananampalataya. Yung mga bulaang propeta, yung mga bulaang mananampalataya. Sadyang nilagay sila ng Panginoon sa loob ng church para marinig nila ang katotohanan upang wala silang maidahilan sa harapan ng Panginoon. Upang makita nila kung paano mamuhay ang church at wala silang maidahilan sa harapan ng Panginoon. Upang sa katagalan, sila ang uusig sa church at mas lalong pabibigatin ng Panginoon ang kanyang kamay sa church. Kahabag-habag sila. Kahabag-habag sila na ganito ang kanilang ginagawa at ginagawa nila ito habang sila'y nasa loob ng church. Yung daan ni Cain, yung sigasig ni Balaam, yung paghihibagsik nila Korah, lahat ng yun ginagawa nila sa loob ng church. Kahabag-habag sila, sabi ni Judas. Gaya ni Cain, sila ay mga kapatid sa laman o kapwa mga confessing member. Gaya ni Balaam, sila din ay nagpapanggap ng mga propeta ng Diyos. Mga reform, office bearer. At gaya ni Korah, ang kanilang pamilya ay nasa loob ng church. At maraming nakikisangkot sa kanilang mga paghihimagsik. Kaya pag umalis sila ng church, marami silang daladalang mga member. Una na ang kanilang pamilya. Masalimuot ang ganitong buhay. Hindi mo alam kung paano sila mabubuhay kapag sila hiwalay sa church. Pero yun ang gusto nila. Kanilang sariling relihiyon, kanilang mga kalooban,
kanilang mga paghihimagsik. Malaya sila sa tunay na iglesia, kung saan wala roon ang katotohanan ng Panginoon. Kaya kung di mag-iingat ang church, ang mga taong ito ang tuluyang sisira sa atin, sa kaisahan ng church, sa unity ng church, ng iglesia, na itinatag ng Panginoon sa katotohanan ng Ebanghelyo. Kung hindi tayo magiging maingat, ang mga taong ito ang unti-unting sisira sa ating pakikipagkaisa sa isa't isa na naitatag lamang sa katotohanan ng Panginoon. Kung di tayo magiging mapanuri at mapagbantay, ang mga taong ito ang wawasak sa church hanggang sa hindi mo na makilala ang church. Nakikita mo na lang ang church, kagaya ng sanlibutan. Magugulat na lang ang church, wala na pala ang ilawan ng Ebanghelyo sa pulpito. Wala na ang discernment, na wala ng pagmamahal sa katotohanan ng Panginoon sapagkat ang ilawan ng Ebanghelyo ay wala na sa pulpito ng church. Sapagkat pinuno na tayo ng kasinungalingan at paghihimagsik. Sapagkat ang church ay naging bigo na bantayan ng kanyang sarili habang ang mga itinakwil ay nasa loob ng church. Kaya mas mabuti pa na yung mga hindi mananampalataya ay umalis sa atin. Kaya pinapanalangin natin na kung paanong tinitipon ng Panginoon ang mga mananampalataya sa pamagitan ng pangaral, ay ganun din niyang itakwil ang mga hindi mananampalataya sa labas ng church para hindi na madamay ang church sa kahatulan. Mas gugustuhin pa natin na magkaroon ng act of separation ng iba kaysa makasama natin sila. Mas gugustuhin pa natin na merong separate na denomination laban sa kanila kaysa makasama natin sila. So, diyang ibinukod tayo ng Panginoon para sa katotohanan ng kanyang Ebanghelyo. Maging mapamagtiyag tayo sapagkat kinakailangang madali nating malaman kung sino-sino ang mga nahalo sa atin na mga hindi tunay na mananampalataya. Ang sabi, sila ay parang mga batong na itatago sa ating mga pagtitipon na may pag-ibig. Hindi mo agad sila makikilala sapagkat pareho natin sila ng lengguwahe na ginagamit. Parehas natin sila ng confession na ginagamit. Parehas natin sila mga Calvinist. Parehas natin sila mga Reformed. Hindi mo agad sila makikilala sapagkat sila ay nakatago. At wala silang takot na nakikisalo sa atin sapagkat nalalaman nila kung paanong magsalita. Nalalaman nila kung paano sila kikilos. Nalalaman nila kung paano makikisalamuha sa mga kapatid. Ito ang sabi ni Judas, ang mga taong ito'y pawang mga batong natatago sa inyong mga pagsasalo-salong may pag-ibig kapag sila'y nakikipagsalo sa inyo ng walang takot. Hindi sila matatakot. Sapagkat kung binabanggit mong election, babanggitin din nilang election. Babanggitin mong reprobation, babanggitin din nila ang reprobation. Unconditional covenant, babanggitin din nila ang unconditional covenant. Babanggitin mo si Herman Huxima, babanggitin din nila si Herman Huxima. Naroon sila sa loob ng church. O hindi naman kaya, sila ay nasa kalipunan ng mga Reformed Church. Parehas kayo ng pag-iisip. Parehas kayo ng takbo, ng interpretation sa Scripture. Parehas kayo ng seminary na pinuntahan. Parehas kayo ng mga professor na nagturo sa inyo. Parehas kayo ng mga pastor na nagtuturo sa inyo. Nasa iisang lugar kayo. Pero sabi ni Judas, sila ay walang takot sa kanilang ginagawa. Ibig sabihin, lahat ng kanilang ginagawa ay laban sa Diyos, pero hindi sila natatakot. Lahat ng yun ay mapagkunwari lamang. Kaya nila binabanggit ang mga bagay nito, kaya nila ikinikilos ang mga bagay nito, kaya sila naikisalamuha sa atin para sa kanilang sariling kapakinabangan. Sabi ni Judas, na ang pinapangalagaan lamang ay ang kanilang mga sarili. Ang kanilang pinapangalagaan ay ang kanilang mga sarili. Sa orihinal, ang ibig sabihin nito, pinapastol nila ang kanilang sarili. Ibig sabihin, sila yung sarili nilang pastol, hindi si Kristo. Si Kristo ang ating pastol. Si Kristo ang naririnig natin sa pulpito. Si Kristo ang ating inaawitan. Sa Kanya galing ang mga salmo.
Sa Kanya rin galing ang mga salapi na ay ating pinagkakaloob. Ang mga pagpapasalamat ay mula sa Kanya. Ang panalangin ay siya rin ang nagturo sa atin. Siya ang ating mabuting pastor. Pero ang mga taong ito, inaalagaan nila ang kanilang sarili, pinapastulan nila ang kanilang sarili, walang Kristo ang pastol para sa kanila. Hindi nila kailangan si Kristo para mabuhay. May sarili silang tungkod, authority, meron silang sariling autoridad, at meron silang sariling pamalo, disiplina. Sila ang magtatakda kung sino ang didisiplinahin sa hindi. Sila magtatakda kung ano ang masama sa hindi. Kapag hindi bumagay sa kanilang panlasa, magpoprotesta sila, maglilikom sila ng mga ibang kasapi, at sasabihin nila, mali ang pagdidisiplina sa taong ito, o mali ang pagdidisiplina sa akin, sapagkat may sarili silang tungkod at pamalo. Sila ang pastol ng kanilang mga sarili. Ang relihiyon ay ginagawa lamang nilang damit upang magmukha silang relihiyoso at marurunong. Kaya nilang isuka ang relihiyong reform anumang oras, sapagkat idinadamit lamang nila ito kung kinakailangan. Base sa kanilang kausap. Kung ang kausap nila ay reform, idadamit nila ang reform para makipagtalastasan at sabihin, kapatid kita sa Panginoon. Pero ginagawa niya iyon para sa kanyang sariling kapanganan. At sabi ni Judas, sila yung mga ulap na walang tubig na tinatangay lamang ng hangin. Sila yung mga ulap na walang tubig. Ang ulap na walang tubig ay madilim. Ang ulap na mayroong tubig ay madilim. At automatically, kapag dumaan yan, dapat magbabagsak yan ng tubig. Pero ang mga taong ito, inalintulad sila sa ulap na madilim, pero wala namang tubig. Ano lang ginagawa nila sa church? Pinapadilim lamang nila ang church. Binibigyan nila ito ng kapintasan. Naroon sila at ginagawan nila ng masama sa loob ng church. At binibigyan nila ito ng kalungkutan sa pamamagitan ng kanilang mga pangaral. Ikaw ay makasalanan. Nalungkot ang church. Ako yung makasalanan. Ikaw hindi ka dapat sa Panginoon. Nalungkot ang church at bumagsak ang kadiliman sa loob ng church. Anong kailangan ng church? Liwanag ng Ebanghelyo. Anong kailangan ng church? Kapanatagan ng Ebanghelyo. Pero nasasabihin nila, ito ang dapat mong gawin. Ito ang dapat mong gawin para patawarin ka ng Panginoon. Hindi ka patatawarin ng Panginoon hanggat hindi ka humingi ng tawad. Imbis na magliwanag ang Ebanghelyo, mas lalong dumilim sa loob ng church. Ito yung mga taong ito. Meron para silang ulap na may kadiliman, pero wala silang dalang tubig. Wala silang biyaya. Wala silang maibibigay sa church na katotohanan na makapagpapasigla at makapagpapawi ng uhaw ng iglesia. Sapagkat ang church ay laging pagod sa pakikipagdigma. Pero anong gagawin nila? Wala silang maibibigay na kapanatagan sa church. At sabi dito, sila'y tinatangay lamang ng hangin. Anumang doktrina kaya nilang paniwalaan. Minsan hindi nila namamalayan. Ang iba ay sadyang sinasadya nila na paniwalaan ang lahat ng doktrina. Madali silang matangay. Madali silang maniwala. Sila din ay kain ng punong kahoy na walang bunga na 2 beses binunot, walang karunungan at kabanalan sapagkat matagal na silang patay sa kasalanan. Walang katotohanan sa kanila. Patay sila sa kasalanan, iiwan sila ng Panginoon sa kasalanan. At ibig sabihin ng 2 beses binunot, 2 beses namatay, ang kasasapitan nila ay ang kamatayang walang hanggan. Kaya sila walang bunga, patay, hanggang sa ugat, sapagkat ang naghihintay sa kanila ay ibayong kamatayan. Sila rin ay parang mga nagngangalit na dagat, ngunit ang kanilang kalakasan ay nasa hangin. Ang dagat kapag umaalon, malakas ang hangin. Pero kapag walang hangin, payapa ang dagat. Dahil ang mga mangangaral nito, o mga bulaang mangangaral, sila ay madaling matangay ng hangin ng mga bulaang ebanghelyo. Madali silang magsalita. Meron silang tapang sa pagsasalita. Bumubula sila sa kanilang pagngangalit na alon.
Papabayaan sila ng Panginoon. Pero sabi ni Judas, bumubula sila, pinabubula lamang nila ang kanilang sarili sa kahiyan. Ano ibig sabihin nun? Kapag nawala na ang hangin na umiihip, yung lahat ng doktrina na nagpapalakas sa kanila, ang matitira na lamang ay ang katotohanan ng Panginoon, ang ebanghelyo ng Panginoon. Nahahatol sa kanila. Kapag tinanggal na ang hangin na iyon, papayapa na ang mga dagat na ito, ang mga bulaang mangangaral na ito. At wala silang maibabanggit sa Panginoon, kundi ang Panginoon ay matuwid. Kapag hinatulan na sila ng Panginoon, ang kanilang mga tuhod ay luluhod, ang kanilang mga bibig ay sasambitin ang Panginoon ay Panginoon. Patatahimikin sila ng Diyos sa katulan. Kapag tinanggal na ang kanilang kalakasan. At panghuli, sila daw ay parang mga pagala-galang bituin. Hindi sila mga bituin, kundi sila ay parang mga bituin. Kapag sila nagniningning, para silang bituin. Ibig sabihin, sila ay mga parang bulalakaw na umiilaw lang saglit, ngunit madali ring nawawala. Sila ay nagpupunta sa mga bahay-bahay na nililinlang nila mga kababaihan, mga mahihina sa pananampalataya. Ngunit ito ay panandalian lamang at tatapusin ng Panginoon dahil sa kahatulan. Nakakatakot ang mga pagsasalarawan ni Judas patungkol sa mga propetang ito. Sapat na ito upang makilala agad natin sila at mapagtanto na si Kristo ay wala sa kanila malibang pagkalooban sila ng pananampalataya at pagsisisi. Darating ang Panginoon darating ang panahon na ipaparealize ng Panginoon kung sino ang kanyang iniingatan. Bagamat malakas ang alon, sila ay nagngangali, sila ay mayroong mga iba pang kasapi, sila ay mayroong mga nakuwang mga ibang kasapi, pero darating ang panahon, makikita kung sino ang iningatan ng Panginoon. Na yung mga nalin lang ay sadyang nalin lang sapagkat hindi sila hinirang ng Panginoon. Walang Kristo ang namatay para sa kanila. Hindi nagkataon na ang dating mananampalataya ay magiging hindi mananampalataya. Dating reform, gayon ay hindi na reform. Hindi nagkataon yun. Sadyang itinalaga sila ng Panginoon sa kahatulan. Kung hindi ipagkakaloob sa kanila si Kristo, mananatili silang nasa kadiliman sapagkat yun ang inilaan ng Diyos para sa kanila. Ang sabi ni Judas, mga pagala-galang bituin na silang pinaglaanan ng pusikit na kadiliman magpakilanman. Bagamat sila'y nagpapakilalang Kristyano at masigasig lagi sa mga gawain at kasama natin sila sa bawat fellowship natin sa church, napilit na ikisalo sa atin, ngunit patutunayan ng Diyos na ang lahat ng iyon ay ginawa nila ng walang pananampalataya. Wala si Kristo at hindi ito tatagal kapag sila ay humarap na sa Diyos sa araw ng paghukom. Kaya gaya ng sinapit ni Cain, Balaam at Korah, sila ay mapapahamak. Ngunit ang papahamakang ito ay sadyang inilaan na ng Diyos sa kanila bago pa ang pasimula ng lahat ng bagay. Anong purpose ngayon ng Diyos para sa church? Sadyang darating ang pagdurusa sa church, mga minamahal. At ang mga kaaway ay sadyang nasa loob ng church. Sadyang inilagay ng Diyos sa loob ng church. Hindi upang puksain tayo, kundi upang mas lalo tayong pagtibayin. Nakikita ninyo sa bawat controversy, bagamat nagkakawatak-watak ang church, ngunit pinagtitibay ng Diyos yung paniniwala ng church. Pinagtitibay ng Panginoon yung mga aspeto ng kanyang doktrina, artikulo ng pananampalataya. At mainam yun para sa church. Para ang mga darating na henerasyon ay maging matibay sa kanilang pananampalataya at hindi totally mamatay ang katotohanan ng Panginoon. Kaya tayo ay mas maging abala na bantayan ng ating mga sarili. Hindi masamang maging maingat kapag kasama natin ang sanlibutan. Ngunit mas nakakatakot ang mga nasa loob ng church sapagkat sila ay nasa loob ng ating pagtitipon-tipon. Mas nakakatakot ang mga nagpapakilalang Calvinist, lalo na yung mga nagpapakilalang Reform, itinuturing nating kapatid sa pananampalataya. Magandang pagkakataong ito na mas pagtibayin natin ang ating mga aral upang ang loob ng church ay maging payapa sa katotohanan. Magkakaisa tayo sa katotohanan at iwawaksi natin ang kasinungalingan sapagkat kinikilala lamang natin ay ang tinig ng Panginoong Kristo.
hindi ang kasinungalingan, hindi yung mga nag-aaklas laban sa katotohanan ng Panginoon. Sino mang sumubok na linlangin ng church at gamitin ang lengguwahe na gamit ng Panginoong Kristo ay hindi magtatagal ay ilalantad din ng Panginoon sa araw ng paghuhukom. Sapagkat iniibig niya ang church, iniibig ka niya bilang mananampalataya. Iniibig niya ang church natin dito sa Bulacan. Kahabag-habag sila. Ngunit tayo ay hindi kahabag-habag. Sapagkat inibig tayo ng Panginoon. Darating ang panahon, ang araw ng paghuhukom at mapapatunayan sa lahat ng mga hindi mananampalataya sa buong sanlibutan na sadyang iningatan ng Panginoon ang salinlahi at ang bawat isang mananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Amen. Manaming Diyos, salamat po sa pangangaral na ito at narinig namin ang inyong tinig. Dalangin namin na lagi mo ipakilala ang inyong pong tinig sa amin upang hindi kami magkamali sa aming mga naririnig. At kami ay maging mapagbantay, hindi lamang sa labas ng church, kundi dito sa loob ng church. At ang maging mapagbantay kami, lalo na sa katotohanan ng Panginoon. Ingatan nawa po kami sa aming pakikisalamuha, sa aming mga kapatid sa pananampalataya, pakikisalamuha sa iyong katotohanan at salita. At nawa po pagtibayin niyo ang loob ng church. Pagtibayin niyo ang aming mga office bearer, ang aming elemento ng panambahan, ang aming mga sakramento at disiplina. Pag sa gayon, ang mga susunod na henerasyon ay magmana ng isang tunay na iglesia kung saan naroon lagi ang inyong pong katotohanan. Ito lamang po aming panalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.